Alam mo, yung politics sa Cavite, ang basically nagsishare ng power dyan ay mga Remulla at mga Revilla. So, ang sila. Vice Governor, di ba? Opo. Revilla. May board member na Revilla. May mayor na Revilla sa Bacoor, di ba? May mga congressmen, 3 yata o 2. Kung ako hindi nagkakamali, ako'y tama. na mga Revilla. Eh, baka naman political power play ito. Posible. Baka gustong pahinain ng mga Remulla, ang mga Revilla para they do not have to share power para kanila na, monopoly na nila ang political power sa Cavite. Ako, iniisip ko rin yan eh. That will come. Ngayon naman, si Joel Villanueva naman, yan pong lahat ng pattern na yan, yung mga malabong pagpakulong kay Senator Bong Revilla, yung pag-charge kay Joel Villanueva, at yung pagproteksyon ni Ping sa Malacanang at kay Martin Romualdez. Kita nyo naman, hindi pa tapos ang investigasyon. Meron na agad siyang conclusion, walang ebidensya labang kay Martin Romualdez, walang ebidensya sa ganito, sa ganon. Ang mga tanong ni Marcoleta sa witnesses, siya ang sumasagot. Bago, galit na galit sila sa minority report. Nakakabastos daw. Dapat daw diretso sa basurahan. Eh, sinong hindi mabibwisit kung kitang-kita mo naman ang direksyon ng takbo ng investigasyon ng Blue Ribbon? Pinoproteksyon na yung mga malalaking isda, obvious na obvious, ginugulo pa yung usapin sa pamamagitan ng pag-persecute sa mga ibang tao na hindi naman siya yung tinutumbok nitong flood control na ito. Ayan ang tinutumbok niya yung dating speaker dahil sa insertion. Di ba? Meron na ngang kaso sa Korte Suprema, meron na kaming pending case sa Ombudsman, di ba? O si Saldico. Yung ibang naging sa APRO, di ba? Ang dami-dami. Yung mga kontratista na mga congressmen, ano na nangyari? Walay na. Kontratista na dali nyo, okay naman kung talagang may kasalanan. Pero, yung mga, sinasabi nyong malalaking isa, sinasabi nga, mga pandaka pigmeya ang nakuha Yung mga maliliit, meron namang mga tamban, medyo malalaki, pero yung mga balyena at mga pating, wala. Pinagtakpan. Iyon ang nangyari sa investigasyon. Yan, yung ICI, wala na, irrelevant na. Wala nang bumabanggit sa ICI. May narinig ka ba? Wala na po. Tungkol sa ICI, wala na. Kumbaga sa kwan, naghihingalo na yan. Bukas makalawa, sarado na yan. Lahat ng ebidensya yan, wala rin. Ipo-forward din yan sa DOJ at saka sa Ombudsman. Sinong may hawak ng Ombudsman? Di ba? Bata nila, di ba? Yan ang masaklap na nangyayari. Taking that with yung nangyari na, biruin mo ba naman, ayoko na sanang i-discuss to, kasi discuss to death na ito Pumunta ka sa, hindi kita inuutusan pumunta. Pumunta kami sa Office of the Secretary General para mag-file ng impeachment complaint. Hindi tinanggap. Bakit? Wala daw yung SecGen. Nakalagay sa rules Office of the SecGen. Nung pumunta naman kami roon, mga kasama, nandoon naman yung mga empleyado. Nandoon naman may mesa, may silya, may computer, may aircon. Ibig sabihin, nung pumunta siya sa Taiwan, hindi naman niya hinakot yung opisina. Sinandun yung opisina di ba? May printer, may computer, may telepono, may aircon, may ventilador. Doon ako nagtaka Kaya nga nandoon naman. Bago, yung second in command niya, yung executive director, nandoon naman at inamin niya. Ako po ang second in command. Ayun. Pero, tanggapin mo ito. Wala hindi siyang po pwede. Wala ho akong authority. Alam mo, natatawa nga ako dyan sa kapitan yan Kapag ikaw ba nag-file ng kaso sa court, kailangan nandun yung huwes? Hindi. Pag nagpatanggap ka ng letter sa munisipyo kay mayor, sa City Hall, kailangan nandun si mayor para tanggapin. Yun ang sinasabi ko bakit ito? Kailangan, dapat daw nandun yung SecGen para tanggapin yung impeachment. Ito, mas mahalaga ito. At nakalagay na sa mismong rules, Section 3, Rule 2. The Office of the Secretary General. The office! Yeah. You do not take the office with you when you go abroad. You do not
You do not take the office when you go home. Hindi, sinabi naman ng sekretary, wala nga siyang alam na gano'n nangyari. Anong wala siyang alam? Si sekretary, Sino sekretary? yung umalis. O, anong wala siyang alam? Sabi niya, Alam wala mo, siyang standard yan. Ako, 9 years ako. Total nagtrabaho sa gobyerno. Opo. Naging hepe rin ako. Naging chief ako ng OPA, Office of Public Affairs ng DILG. Opo. Naging chief ako ng MASCO, Manila Athletic Sports Council. Naging chief ako ng OMA, Office of Media Affairs ng City Hall ng Maynila. Opo. Pag ako, kahit absent lang ako Ah. Halimbawa, may check-up ako bukas. Hindi ako papasok. May office order yan designating kung sino The next in line. Hindi, yung next in line nasa ranking yun Okay. ng plantilla. Plantilla, okay. Kung sino na the next in line ang officer in charge. Ayun. Lahat ng pwede kong gawin na day-to-day operations ng opisina, kaya niyang gawin. Halimbawa, may receive ng letter, receivein Opo. mo. Pag tinawag ni Mayor, nasaan yung sa Masco? Ikaw ang pumunta. Ayun. Sabihin mo, nag-leave ho yung hepe, ako po yung second in command. Ano bang iuutos Gagawin nyo, ko. Mayor? Oo, ganun yun. Oo. Pwede kang pumirma yun ng DTR kasi 1990s DTR, daily time record. Ayun. Wala yung mga biometrics chuchu na may fingerprint kung anong oras ka dumating. Merong card, pipirmahan mo yon, time in, time out. O kaya yung bandy clock. Bandy clock, gano'n, chuk! Then, ilalagay yung time in. Siya ang pumipirma noon kung ikaw ang OIC. Okay. In other words, kung ano pwedeng gawin ng hepe, since officer in charge ka nga, in Opo. charge, I see. pwede mong gawin, lalo na constitutional duty, yung impeachment, yung pagtanggap. Yun ang kinakataka ko. All that taken together, kitang-kita na natin, niloloko lang tayo nitong administrasyon na to tungkol sa flood control. Napaikot-ikot. Puro diversion, puro panglilihis, puro pantatakip. Dinamay nyo pa si Senator Revilla na nananahimik na. Pambihira kayo. Kung parehas lamang ang laban. Talaga namang pwede mag-imbestiga ang ombudsman, ang DOJ. Pero, alam nyo, etong ginawa kay Senator Bong, this time around, ipagtatanggol natin siya. Bakit? Kasi mali ang ginawa sa kanya. Kita nyo, inobserbahan ko ako naman siyempre, abogado tayo. Lagi tayo nag-o-observe ng mga bagay-bagay. Unang-una, noong unang lumabas yung charge na yan, yung malversation sa DOJ, hindi naman kasama si Senator Bong Yeah. Yung unang-unang demanda, hindi siya kasama. Siya doon. Oo, wala siya ron sa pangalan ng mga respondents. Yung tungkol sa flood control. Bigla na lamang, may nag-file yung complainants ng supplemental complaint. This time, in-include na si dating Senador Bong Revilla. So, magulo yun. Kasi dapat yun, complaint, di ba? Opo. Yun lang, kung gusto mong may iba, mag-file ka ng separate case. Oo. Anyway, alam nyo naman dyan sa DOJ, lahat na lamang dyan, pwede. Di ba? Yun ang masakit. Katulad doon kay Tebes, di ba? Pinapersecute nila. Meron ba naman iniimbestigahan pa lang, sinasabi na ng Secretary of Justice, may kasalanan. Pagkatapos, iniimbestigahan pa lang, may nagsasalita na, mga sa Pasko, may makukulong, mga ganon, mga big fish. Hindi naman itong big fish na hinihintay ng taong bayan Pagkatapos, ang nakakatawa doon sa supplemental complaint, hindi na nga katakataka, hindi lang yung katakataka biglang isinama. Ang basihan ng testimonya ng supplemental complaint na motion to include additional respondents ni hindi nga dapat yun amended complaint kung magdadagdag ka. Opo. Magulo. Pero alam niyo naman anything goes. Weaponized na ang DOJ. Wala nang integridad yung institusyon na yan. Paano yun? Ang basihan nung motion to include ay testimonya ng isang tao lamang, si Yusek Bernardo ng DPWH. Anong kabuluhan na isang tao lamang ang nagsasabi na may kasalanan ang isang tao? Meron pong doktrina
sa batas na tinatawag na Res Inter Alios Acta. Ipaliliwanag ko. At yan po ay doctrinal doon sa kaso sa Korte Suprema na Tamargo. Yung Tamargo case. Yes, Yan. yes. Anong ibig sabihin nitong Res Inter Alios Acta? The acts of the confessor binds only himself. Yung umamin ng kasalanan kung walang ibang ebidensya other than yung sinasabi niya, Opo. ay hindi pwedeng magdawit sa ibang tao. Bigyan natin ng example kung bakit ganon ang doktrina ng batas. Halimbawa, may pumatay kay Ralph Recto. Halimbawa lang. Halimbawa lang. Hindi naman for the sake of example lamang. Lumabas si Victor Salonga. Ayan, nandito. Sa studio natin. Gandang lalaki. Oh. Pupunta siya sa pulis. Hindi yung nasa ilalim ng tulay. Siyempre, nasa presinto. Tapos, Di ba naman yung may pulis sa ilalim ng tulay? Ano? tulay. Pupunta sa pulis, sasabihin niya, mga bossing! Ako ang pumatay kay Ralph Recto. Hello? Ito ang baril na ginamit ko. Check niyo yung ballistics. Ako ang gumawa. Ganito ang ginawa ko. Tinanong ng pulis, bakit mo ginawa yan? Oh. Binayaran ako ni Atty. Topacio ng 250,000. Oh. Yun ba ay sufficient evidence para madawit ako? Hindi. Hindi po. Bakit? Binanggit Kasi lang napakadali para sa isang tao na sabihin, inutusan po ako. State witness na ako. Ang mananagot yung tao. Hindi mo nga alam kung may kinalaman yun o hindi eh. Ayun. Those are the acts of a third person. Yung kanyang pagkumpisal na siya ang pumatay, sabit siya ron. Yan. Pero yung sinasabi niyang inutusan ako, hindi siya, Pwede. hindi maaring ebidensya yon laban doon sa tao na itinuro. Kung walang ibang ebidensya, dito kay Senator Bong, tinitignan ko yung mga pangyayari, wala namang ibang nagsasabi na si Senator Bong Revilla ang may kinalaman doon sa sinasabing anomalya. Kung may anomalya man doon sa flood control project. Yan. Oo. Ngayon, yun ang doctrine ng Res Inter Alios Acta. Bakit pinaniwalaan ng ating DOJ? Agad-agad? Ginawa rin nila yan kay Teves. Okay. Res Inter Alios Acta. Wala namang nagsasabi kundi isang tao, naniwala agad sila. Mali po yun. Pangalawa, may sinasabi si Yusek Bernardo. Binigyan daw niya ng pera in the form of advances si Senator Revilla. Oh. Bukod sa hindi po admissible ngayon, yung sinabi niya, kasi nga yung Res Inter Alios Opo. Acta. Pagpalagay na natin, for the sake of argument lang, hindi natin sinasabing totoo. Opo. Pagpalagay na lamang for academic reasons na, oo, binigyan, tumanggap nga. Ito ang gravamen ng krimen ng malversation of public funds. Public funds ba yon? Hindi po. Kung nanggaling mismo yon kay Yusek Bernardo, pagpalagay na natin. Ay, hindi. Na binigyan nga at tumanggap nga. Public funds ba yon? Kasi sinabi advances wala pang proyekto eh. Paano naging malversation of public funds? Wala pa. Di ba? If ever, kung totoo man yon at kung mapapatunayan yon, bribery. Bakit malversation? Bakit pinilit nila na malversation? Gusto nilang may maikulong na malaking pangalan? Bong Revilla, dating senador nga naman yan. Artista, magandang lalaki. Alam mo, malayong kamag-anak ko pa nga yan. Kita mo, hindi ba medyo hawig ako ni Kuya Bong? Anyway, para malihis yung usapan Opo. sa Martin Romualdez, Palacio, di ba may sinasabing Lisa Marcos, SAP, ES, yun. Nililihis nila yun. Yun ang ginagawa ni Rito. Kahit malabong usapin ay
pinilit nila. Pangalawa, may MR pa pala ito. May MR. Anong sabihin Ha? ng MR? Motion for reconsideration. Okay. Sinabi na ng Supreme Court, yung pag-file ng MR is part of due process. Oo, doktrina na yan. Okay. May mga kaso na ako na invalidate yung information dahil may pending ER final sa court. Oo. Bakit final agad sa court at biglang nag-issue ng warrant? Yun ang mga kinakataka ko rito eh. Oo, mahirap talaga sa isang gobyernong bendalo. Pero attorney, wala sa batas ba yan ginawa nila? Magulo nga, kita mo nga yung elements eh. Malversation of public funds, hindi naman public funds, assuming totoo ha. Number 2, res inter alios acta. Oh, hindi nila sinunod yung doctrine na yun. Number 3, may pending motion, bakit biglang inisyuhan ng warrant? Ang daming weird dito eh. Ano mo, isa pa, alam mo ako malikot ang aking isipan sapagkat yung tatay ko politiko rin eh. Opo. Yung aking father ay naging provincial board member ng Cavite noong ang gobernador ay tatay ni Boying at ni John Vic, si Johnny Rimulya, si Tito Dati na Johnny. rin sila doon. Oo.